Anong masasabi mo doon sa mga tao na nagsasabi na pare na pinalitan mo daw yung pangalan ng Scribble? Ipinangalan mo daw doon sa art style mo na nag-i-scribble ka is a do it just art style. Kamusta ang love life natin yan? Totoo ba na ang artist daw ay hindi madalas maligo? Hindi madalas maligo. Kaya parang natamaan ako dun ah. Welcome sa ating show, no? Ano mag-show, sir? Pangalan nito is anong art storya mo? So ikaw ang una natin na i-feature dito sa ating art storya. So nandito tayo sa MOA. So nagkakape kami, bumili kami sa Salamat sa BC, Black Coffee. Yap Cafe. So imbis na nag-interview lang ako, drawing ko daw siya. Bibigyan yung Mark May nag-drawing sa akin na cartoon. Wala akong plano dyan, boss eh. Maganda yung mga wala sa plano talaga kasi natutuloy eh. Sige, first question natin. Naimna ka muna ng kape mo. Kinakabahan ako, para ano yung mga tanong. May kape, para ka ba ang kay? No, sa ating yan, mapaplas yan. Ano ang art story mo? Ang unang question natin is, yes, saan ka galing? Saan yung probinsya mo? Pinanganak ako sa Mindanao, sir. Sa Bayurban City, Agusan del Sur. Doon talaga ako lumaki sa probinsya namin. And then, so 2015 nung lumipat kami dito sa Manila. Yung naging work ko dito, yung naging work namin dito sa Pasay, yung una kong naging trabaho is nagtinda kami ng site. And then nakituloy kami sa kamag-anak lang namin, sa site ng papa ko. Ako pahal dito at bakit kami lumipat dito dahil sobrang hirap talaga ng sir, buhay. Yung papa ko sir, trabaho na papa ko, tricycle driver. Tapos hindi pa sapat yung kinikita niya para sa amin, sa pamilya namin. Yung mama ko housewife now. Yun, tapos yung iba kang mga kapatid nag-aaral pa. And then, yun lang, umasa lang talaga kami sa pagta-tricycle driver ni Papa. Kaya, maaga rin akong natuturing magbanat ng buto. Agayin sir, na sabi niyo nga sa vlog niyo na kahit ikaw nung bata ka pa, natutunan mo rin yun kasi sa hirap nga ng buhay. And then yun, yung mga naging work ko noon, nung bata pa ako, mga diskarte ko para makatulong sa family. Bukod sa yung talent ko, yung skill ko sa pag-drawing, kapag nakikita ko siya. Kasi may mga kapitbahay kami na nagpapadrawing, mga schoolworks ng mga anak nila. Mga singin mo dati to? Hindi ako naniningil, sir. Kumbaga, Kapit pa? sila na yung bahala na nagbibigay. Tapos tinatanggap ko na yun, sir. Tapos minsan, pagka tanggap ko na, binibili ko yung pagkain, or ulam namin, bigas, kombine. Ano ang art storya mo? Okay, ka muna ng kape mo kasi medyo... Okay, anong masasabi mo doon sa mga tao na nagsasabi na pare na pinalitan mo daw yung pangalan ng Scribble, no? Alam mo yung Scribble kasi is isa siyang art style na present na matagal ng mga nag-art dito sa ating doon. Parang meron ka daw content na kung saan, no, sinasabi ng mga netizen. Alam ko na yan, sir. Na ang ipinangalan mo daw doon sa art style mo na nag-i-scribble ka is a do it just art style. Dahil yun sa isang content, no. Ngayon, ano masasabi mo doon? Kung sa mga nagsasabi na inagaw ko, kung mapapanood mo yung video, hindi mo naman talaga parang, napanood mo yung video? Yes, napanood ko. Ano yung una mong pagkakaintindi sa sinabi ko? Well, actually, ang understanding ko doon, hindi mo naman sinabi yung art style no finished product. Parang ang gusto mong sabihin is yung art style kung papaano mo siya gawin, which is yung paglalagay. Ito. Yung mga voltage. Yes. Yung pinupundo ko doon, guys. Yung Ang ibig ko sabihin is, yung gano'n, anong pwede kong itawag sa gano'n? Kasi, actually, hindi ko naman talaga gusto na may itawag eh. Kasi may iba na, anong tingin mo, Jess? Kasi si Ate West na nagsabi na, anong pwede itawag? Correct. Diyan sa ginagawa mo? Or yung sa May voltage na daliri.
Tama. Hindi yung art. Yung ballpen sa daliri. So, ano pwede ko itawag? Actually, kung pwede nga, kahit walang itawag, okay lang. Okay lang. Pero may mga nagsasuggest kasi na kung papangalanan ko siya, anong itatawag ko? Sa tingin ko kailangan din eh. Kasi kung halimbawa, ako parent ako, napanood ko yung proseso mong yun, kung pwede ko siyang i-recommend sa anak ko, anong tatawag ko? Di ba? Anong itatawag ko? Tsaka the word scribble, kahit sa mga matagal na nakakilala sa akin, alam nila na nag-i-scribble ako. At nasasabi ko yun sa mga video na ginagawa ko, sir. Like no 2019, 2018 pa yun. No? Bago nila may masabi sila sa ginawa ko is, ang ginagawa ko, ang tawag ko na talaga sa ganong art style na parang magulo, na parang alam mo yun, scribble type yun. Scribble Hindi na mababago yun. Okay. Scribbling or scribble art ang tawag ko. Correct. So, gusto ko lang linawin ulit, ano pwede kong itawag sa ganun na may mga ballpen sa tanin. Ballpen. Ngayon yung art style na sinasabi ko, Proseso ano ng pwede magawa. kong itawag sa ganitong klase ng art style? Kung paano. Hindi dun sa style, dun sa drawing. Finished product. Oo, sa mga nagsasabi na yun nga, na inahatin ko daw. So, kung may na misinterpret ang tawag din. Tama. Na-interpret or nagkaroon ng communication from your blog. Doon ko sa ginawa ko na video sa art na ginawa ko. So, pasensya na po at ayun, sorry po sa mga nasaktan. Hindi. Kasi hindi ko po inaangkin yung screening na art, hindi ko po pinapalitan yun, promise. Naiintindihan ka naman ng mga viewers mo, saka diyan ka naman nila sinusuportahan sa pagiging humble mo eh. Kapag nagkamali, syempre, magpapaliwanag. Tsaka yun sir, simula nung may mga nag-comment and share na pinalitan ko raw, sinabi ko sa comment na sorry, nagkamali ako or parang Nabasa ko yun. sinabi ko agad na mali yung siguro kulang lang talaga yung information. Sabi ko kulang yung information. Parang nakafocus na kasi sila agad sa art style. Tama. So parang ang tinignan nila hindi yung may mga ballpen sa daliri ko. Ang tinignan nila yung works. Pero alam mo, Brett, ano yun eh. Ako, ang nagustuhan ko dun sa action mo, nung yung mga tao is nagkaroon ng comment dun, is yung comment mo na sinasabi, is constructive. Hindi mo siya pinapalala. Alam mo yun, may maraming content creator ngayon na tinitignan siya as opportunity para mag-buwis mo yung content. Alam mo yun, di ba? Ikaw, ang ginawa mo, nag-explain ka lang ng isang beses, and then inayaan mo na siya. Oo, sir. Kasi parang mangyari nun. Tama. Maganda yung sample yan. Makamano pa ako eh. Kung magpapadala ka dun sa problem na yun, baka hindi mo na magawa yung ibang bagay. Ibang bagay, no? Kasi wala nun, sir. Continue. Tuloy ako sa ginagawa ko. Tama. Nag-edit ako, gawa ako ng content. Right. Bago. Ayos yun. Yun parang, Galing. iyano mo pa. Ano ang atstorya mo? Ano yung pakiramdam na parang kumikita ka na doon sa talent? Hindi pa nag-sinking sa parang isip ko na, ay, na-talent pala ako dito. Ang talaga? Hindi sir. Kung mag-aalam ko lang sa sarili ko, nag-drawing ako, marunong ako mag-drawing, possible pa lang na pwede pala ako kumita dito, ganun. Saka ko lang siya na-realize no high school na ako, na ito pala talaga yung talent ko. Dito na siya? Oo, dito na, nung grade 7 na ako sir. Siguro kasi dahil nasanay ako ng kinder pa ako, na talagang, kasi since nung kinder pa ako na sir, sumasali na, kumaga, nag-drawing na ako. Naalala ko nung first time kong sumali ng contest, which is poster making, nung grade 1 ako, pag nasa nag-high school. Sumali ka na, ganun kabata ko. Sir. Ito yun, halos every year, sir. Walang year na hindi ako sumali ng poster making. Hanggang sa graduate ako ng K-12, dito na sa Pasay. Sakto pala tong channel na to kasi yung content natin dito is poster making. Bukod dun sa talent ko, umikita ako sa skill ko, nagbibenta rin ako ng sapatos. Pero hindi sa amin, sir. Kumbaga, meron kasi sa amin dun sa probinsya na every weekends, tuwing Sunday, meron nagdi-display dun ng mga sako-sakong mga sapatos. And then, kami mga bata pa, nag-aabang kami dun sa mga may-ari ng mga stall na yon para magbantay nung tinitinda nila. So kami mga magkaibigan, hindi lang ako, kasama yung mga iba ko, yung pinsan ko rin, nag-aabang kami dun madaling araw pa lang, alas 4. And then, para lang kami yung magbantay. Kasi kung hindi namin agahan, baka hindi kami makuhang magbantay dun sa tinitinda nilang sapatos. So yung mga tinitinda sapatos dun, mga ukay-ukay, galing ibang lugar, tapos nilibenta dun.
So kumikita kayo kasi sinusweldoan kayo. Oh, binabayaran kami, yun, buong araw yun, binabayaran kami. Minsan, nangangalakal, nagbibenta kami ng parang naghanap-hanap kami ng mga, tawag dun, metal, scrap, mga, bakal, ano bang Tagalog ng bakal? Bakal. Bakal ba? Bakal din ba? Sorry, maraming bakal yun. Yun nga, tapos binibenta namin. Parang is nangangalakal. Nangangalakal yun. Mga kitinda ng prutas. Ayan. Kumbaga, kung ano yung mga hanap buhay namin doon na kaya kong gawin, pinapasok namin, sir. Kaming dalawa ng pinsan ko minsan. Ako lang, gano'n. Yung pinsan mo nandito din ba siya? Andito rin, sir. Mahirap talaga. Hindi sapat yung umaasa lang kami sa kinigitan ng papa ko. So, nagtutulungan kayo bilang pamilya? Sir. Ewan ko, pero parang parang yung naging hobby ko na lang din siya. Ang dami. Kahit anong diskarte, kumaga, para naman talaga ako kumita. May tulong sa family. Itong career ko kasi, bakit ko ito ginagawa na nag-uumpisa pa lang ito para sa family ko. Kasi gusto ko silang maiaw sa hirap. Kasi dati, sir, inupahan namin dyan sa Pasay. Maliit lang na kwarto. Kami, 7 kami lahat. Yun yung tulugan, bigisan, kainan, hugasan, lahat. Para kaming siksikan talaga, para kaming sardinas, mo yun. Kumbaga parang sapalaran talaga siya. Ano ang atstorya mo? Kamusta ang love life natin, Brad? Kamusta ang love life natin? Taken na ba tayo? Taken. Taken. Oo, sige. Kasi Kamusta? strong. Strong. Tsaka, nag-grow kami. Ano yan? Kunyaring ganyan. Kunyari may mga nambabash. Or na-apektuhan din ba siya yan? Actually, sir, siya yung mas apektado. Mas apektado. Oo. Siya yung talagang, sino ba yun? Sabi nag-comment yan, ikaw kaya. Parang gano'n. Kasi ako yung parang, parang gano'n sa sinabihan eh. Okay. Ako yun. Kasi ikaw yung parang nagagalit. Nag-react, di ba? Oo. Sa pag-vlog mo, Brad, talagang support talaga si pangalanan na natin. Oo, si Ate Cedes. Ate Cedes na lang for sure. Ayan. Siya yung talagang, nagkakamera naman sa akin pag may mga content akong ginagawa dito sa, sa MOA. Siya yung lagi Nakita ko sa kanina talagang bagay kayo. So, talagang masabi kong parang tandem. Tandem. Siya yung talagang nakakatulong sa akin. Lahat, PA niya. Ano ang atstorya mo? Ayun, balita ako sumasali. Nabanggit mo na nga kanina, pero maganda siguro elaborate mo. Balita ako dati sumasali ka daw sa poster making. Yes, sir. Sumasali. Ano yun, tuloy-tuloy ba yun? Yung beses na po akong nag-national. Opo. Nung nasa probinsya pa lang ako, sir, ako yung pambato. Nag-regional. So, yun yung first time ko nag-national ng grade 5 ako. Dito hineld sa NCR. And then, nag-champion ako. So, tapos 5 kami dun. Tapos lumipat ko na dito nung grade ka na. Nung lumipat kami dito, grade 7 ako. Tapos na poster making. Tapos nung lumipat ako dito, may activity kami sa science na mag-drawing kami na hindi nakita ng teacher ko na, magaling parang, okay itong bata to, parang may potential. Hindi. So, yun, sinabak kami daw, naalala ko man, sir, 2016. Dito yun, hinel sa MOA, SMX. Then yun, nag-champion ako. Tapos may premyo pa nun, sir, cash, 15,000. Kaya yung mga nanonood sa atin ngayon, kung sumali kayo dun sa MOA, siya po yung nag-champion doon. So, nakita niyo naman kung ano eh. Basta talaga magtuloy-tuloy lang. Sa lahat ng larangan, sa pagtatrabaho, kung ano ka ngayon, nag-aaral ka ba ngayon, patuloy ka lang sa makapagtapos ka. Nagtatrabaho ka ngayon para mabili mo yung bahay na gusto mo, sasakyan na gusto mo, o sumikap ka lang at pagpatuloy ka. Alam kong na mga chicks ngayon, malang araw. Gandang payo yan. Kapit na naman sa'yo. Oo nga. Teka, busy ako. Sa bata nagkakape. Pinapabigay ng Black Hat. Ay, gano'n? Pinapabigay nila? Wow! Guys, unexpected. Shoutout sa Black Cafe. Binigyan kami ng cake tsaka cookies. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you po ako. Nandito lang to sa MOA sa Seaside. Nag-iisa lang to dito kaya hindi kayo malilito kung saan. Ano ang atstorya mo? Obviously, nakita ka namin dun sa Umigil. Diba yung Doon talaga. Doon kita nakita eh. Wow, binuksan mo na computer. Ano yung nasa isip? Or boys ka lang? Or pilit lang mo mga talaga? O ginusto mong That's a good question. 2017 na na-inspire ako mag-vlog kay Kong TV.
And then, Hindi oo. So, dati sa mga nakalala sa akin, alam nyo, yung mga dati kong gumagawa ko ng mga skits, mga iba-ibang sumasabay ako sa mga usos. Akala ko doon ako makikilala. Pero hindi pala. Nakilala talaga bilang isang part of snack vlogger. Pagkatapos nun, yung mga sumasabay din ako sa mga trending. So, like, kunwari may nag-trending na tao ngayon. Prince, mo siya. tinutruan ko siya. Oo, uso. Kasi alam ko na kasi alam ko na magte-trend din yung gagawin ko. Oo. So, isa sa mga technique. Salan. Kung artist ka, so sabayin mo kung sino yung trending niyo, kung sino yung patok ngayon, gawin mo ng art, and then para pakilala yung yung works. Pag i-drawing ko siya, dapat gusto ko pa rin yung ginagawa ko. Hindi dahil dinrawing ko siya dahil sa views, dahil sa kita. Dapat nag-enjoy ka. Dapat masaya ka pa rin sa ginagawa mo. Dapat hindi mawawala yun. Kasi yung kita, susunod at susunod. Yung followers mo, aangat yan. Basta mag-focus ka lang doon sa ginagawa mo. Nag-graduate na rin ako nun. Year 2020 yun. Oo. January yun. May mga nakaplano na ako. Kasi ang plano ko dapat sana, pagkatapos ko graduate ng 2020, gusto ko gawin yung mga, gusto ko na mag-content, mag-focus. Bigla nga nagka-pandemic, sir. So, yung mga out there na gusto ko na gawin, ng mga content out there na gusto kong gawin, hindi ko na magagawa. Dapat nasa bahay ka na. So, hindi ako nagpapigil, sir. Ano yung pwede kong gawin na content na nasa bahay daw? So, naisip ko, wala pang gumagawa na tinadrawing niyo yung nakakausap. And then, sakto, nag-on-spot sketch ako. So, kaya ko lang siyang gawin ng, yung mga fat sketch ko, kaya ko lang siyang gawin ng 3 to 5 minutes. So, in-apply ko siya. Then, bukas ako ng laptop, unang-una kong nakausap, sir. Naka-record yun, dinrawing ko agad. Babae siya, taga Mindanao. So, nakalimutan ko yung name, pero yun, makikita nyo guys sa sa YouTube ko, makikita niyo unang-unang series ko, isang babae lang yung dinrawing ko. And then, nakailang series na ako, siguro nakalima. Hindi ko na-feel yung parang progress ng ginagawa ko. Pero natulong pa din, no? Hindi pa, sir. Kasi nangyari, nakalimang, 5 o 4. Episode niya, ano mo doon? Episode yun, sir. So, parang sabi ko, parang nakailang episode na ako. Bakit? Napapatanong na ako, sir. Bakit parang hindi na upload yung views? Hindi lumalagpas ng 1K, sir. 900, 800, 500 yung views. And then one time, nahinto ako kasi parang parang na-frustrate ako, parang sarili ko, parang may patutin one ba talaga to? Kasi parang wala kang progress. And then, nahinto ako ng mga ilang araw. Ilang araw nakalipas, sinundan ko ulit siya. Parang may nagpo-joke sa akin, sir, kasi isa yun sa prayer ko na na parang sagutin ni Lord ko na alam ko na possible na mangyari. Pwedeng mag-click to. Then, inofficean ko ulit siya. Natigil lang ilang araw yun. Present ko na ilang series. 2 series yung na-upload ko. Wala pa rin views. Gagawa na sana ako ng panibagong episode. Bigla't umangat yung mga nauna. Biglang ng 1.5K. And then, hanggang sa ilang araw yung may pass. Umangat ako mga views ng 3K, ng 5K, ng 10K. Hanggang sa ilang weeks, nakalikas, nag-10K, nag-20K. At hindi ko na malayan sa'yo. In just 1 month, na-reach ko yung 100K subscriber. Diba? Kailangan ko lang pala talaga maghintay. Diba? Para magbunga yung ginagawa ko. Kasi, aminin natin sa hindi. Minsan, kapag may ginagawa tayong bagay, gusto resulta agad. Gusto kong meron agad. Parang naiinip tayo eh. Kaya minsan, sa mga nag-uumpisa pa ng brand, magpatuloy talaga kayo. At syempre, hindi na kayo nagpapatuloy kayo na gusto yung ginagawa nyo. Sa bawat video na ginagawa nyo, sa bawat araw na kung ano yung ginagawa mo, gawin mo yung bold na yun at nagpapatuloy ka. Ano ang atstorya mo? Totoo ba na ang artist daw ay hindi madalas maligo? Hindi madalas maligo? Kaya parang natamaan ako dun Kaya ako sa akin. Hindi naman, sir. Hindi, kasi ako, sir, naliligo naman ako eh. Naliligo? Ilang beses ka naliligo sa isa? Siguro sa ito. Ito yung totoo Minsan kapag may ginagawa akong art, kunwari may painting akong ginagawa or commission. Kapag tuloy-tuloy yung ginagawa akong commission, like 2 days, dire-diretso, minsan hindi na talaga ako nakakaligo. Nasa loob ng kwarto lang ako kasi matapos ko yung work. Kasi yung moment. Yun lang na time na hindi ako nakakaligo. Kasi gusto ko dire-diretso yung gawa ko. Pero yung sabihin natin artist ka tapos hindi ka naliligo, parang ano naman Kasi yung mga dati kong in-interview dito sa MOA, 4 na araw di naliligo eh.
Umaga sa akin naman, kumbaga, yung hindi ako naligo, may dahilan. Oo. Kasi may tinatapos akong edit or ano man yun, may vlog akong ginagawa. Pero nasa bahay lang ako. Pero kung sa labas ko siya ginagawa, parang medyo masangsang na tayo. Kasi syempre, ang bawis tayo. Ano ang storya mo? Message mo sa mga aspiring artists na nangangarap din na, alam mo yun, na mag-improve sa art. Anong message mo sa kanila? Syempre, kung gusto mo mag-improve sa arts nyo, sa ginagawa nyo works, mag-practice lang kayo everyday. Kung hanggat maaari, araw-araw. May isang sinabi kasi yung teacher ko eh. Anong sabi niyo? Di ba may kasabihan na practice makes ano yun? Makes perfect. Makes perfect. Sa teacher ko naman, proper practice makes perfect. Tama. Kasi kung may tamang proseso ng pag-practice, Mas makukuha mo siya yung oo, mas madali mo siyang makuha at mas madali kang mag-improve. Hindi yung parang nagpa-practice ka lang nagpa-practice pero wala naman sa tamang proseso ng ano. So, may tamang proseso. Advice ko lang, mag-search kayo. Then, yun, mag-search kung ano yung tamang ganito, paano yung tamang shading, paano yung tamang outline, paano mag-green. Alam mo yun, yung mga method na ginagawa natin sa art. So, dapat Proper practice makes perfect. Ano ang storya mo? Oo, ngayon, ibibigay ko na sa'yo yung artwork. Okay na. Oo. Kasi kung napatandaan nyo kanina, nag-start tayo, gusto niya, idodrawing ko daw siya. Oo, gusto ko Sa yun. poster making art style na alam ko. So, yan. Actually, nakagawa na ako nito. Nag-collab na kami dati. Tingnan mo naman. Kamukha naman niya, di ba? 1, 2, 3. Ayan. Lahat. Pahala ka dyan. Oh yeah. Shush! Yeah. Ganda. Salamat. Great, sir. Yan yung art style ko, yung ilong na ganyan. Pero kadalasan niya sa mga gumagawa sa akin, di ba? So, realistic. Realistic. Oo, maganda, oo. Ang gaganda ng mga works nila, pero bibihira yun yung gumagawa sa akin ng cartoon. And ang gusto ko lang, kaya gusto ko na cartoon yung Ikaw lang nag-request niya. gagawin niya. So, gusto ko, kakaiba lang, no? Parang ganun. Nagustuhan ko, sir. Thank you. Salamat. Thank you. Sir, pero paano naman to? Wala pa ba? Para pagka-display ko siya sa isang ano. Kasi gusto ko magkaroon din ng parang sarili ko talagang gallery na art. Para ito yung mga gumawa ng charcoal, ito yung gumawa ng mga anime. Nakahati. Oh. Salamat. Thank you. Okay, sa susunod ba yung paalam? Bye-bye! Sinong next natin? Comment nyo na guys! Kaya parang natamaan ako dun